Ay, nako. Nakapaghulog ka na ba sa mga sa SSS, PhilHealth and Pag-ibig, partner? Updated nga ako eh, pero di ko nga magamit eh, for some reason eh. So, ayan, magandang gabi. Relate ka, no? So, ayan, magandang gabi mga listeners and followers natin dyan Hapon, sa... kamo, alas 3 na eh. So, ayan. So, ito yung pag-uusapan natin ngayon. So, episode 23 na tayo dito sa Bakit To Podcast. So, ang ano natin, tatalakayin natin ngayon is bakit hinuhulugan natin ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig, pero bakit parang hindi natin napapakinabangan. So, introhan ko na. Oh, Welcome sa kala ko pinaka-controversial na magmumura ka eh. podcast. Podcast sa Pilipinas at soon number one sa buong mundo. Ito ang Bakit To? Podcast. Yan. So, simulan na agad natin itong talakayan na to kasi ano din to PI eh, kayo! palaisipan din sa akin to eh. So, partner, ano bang maano mo? Maibibigay mong idea about dito sa mga benefits natin na mga manggagawa and syempre sa mga individual na naghuhulog sa SSL, SSS, PhilHealth and Pag-ibig. Ano ba yung mai-share mong ideas about yan? Pwede ba mag-vent out onte? Onti lang naman, tapos haluan ko lang ng kalokohan. Sige, go, go. Kasi 'di ba ang nakakatawa isipin, naghuhulog ka ng SSS tapos ipapa-loan sa 'di ba? Tapos pag nasakuna ka, imbis na ibibigay sa na iuutang mo pa 'di ba? 20,000. 'Di ba? Totoo Kung hindi yan. mo Parang ano yan eh, loko-loko. nakaraang bagyo Tapos pag na dumating. pag gurang ka na o retiro ka na, barya lang makukuha mo sa pension kada buwan, 'di ba? Ang laki nila laki nila ng kinikita eh. Tapos dun naman sa PhilHealth, ang Totoo yan. napapansin ko, ah medyo kahit sabihin natin na medyo mas mababa compare dun sa SSS kasi alam naman natin kasi per bracket ang SSS eh. Alam niya ng mga listeners at viewers natin na HR ang trabaho. So, yun, back on the topic is kahit medyo mas mababa ng PhilHealth na hinulugan natin compare sa SSS monthly is dapat naman makatuwiran naman ng ibabawas nila pag may medical needs tayo, 'di ba? Kasi may encounter ako sa Facebook na 5,000 lang nabawas sa PhilHealth niya, 'di ba? Masyadong nakakalungkot pagkatapos mo ilakad ng kamag-anak mo ng papeles mo habang ikaw ay nakaratay sa sa medical bed nila, tapos makikita mo sa billing mo -5,000 lang. Tapos kung Ito. hindi kung hindi pa maano ng HMO, 'di ba? Eh, kung paano Mm. kung hindi rin updated HMO mo, 'di ba? Eh, di na, iyak tawa ka na lang, 'di ba? Iiyak talaga. Tapos yung last week pala, i-share ko lang onti sa inyo, partner is 'di ba nakwento ko sa'yo in personal na na-ospital yung kapatid ko. Ano lang 5,800 lang yung nabawas sa SSS niya, 'di ba? Sak- 'Di ba? Tas ang laki-laki lang yung na bill. Buti may HMO siya, yun yung malaki-laki pero hindi lahat na-cover. So, parang Mm. 50% halos na-cover, gano'n. Tapos 5% lang dun nung PhilHealth. Tas ang laki-laki lang na hinuhulog natin dun. Tapos matatawa ka na lang after sa susunod na taon wala ng budget ang PhilHealth, 'di ba? Ang gogag. Tap Tinanggalan ng budget, no? Pero ang dami-daming budget. Gago. Ang Ano na-insert to sa bulsa ng ng politiko, ang gago. politiko. Tapos sa pag-ibig partner, kumikita rin sila diyan eh actually eh. Mas kumikita sila diyan compare do sa mga nagba-backpin sa pag kumukuha ng ng property. Bakit ko sabi yon? Kasi may kaklase ako nung college na nagwo-work sa pag-ibig tapos ko siya, nakakuwento ko siya saglit kasi siya public sector siya eh. Sinabi niya kasi partner na mas okay pa rin ang bank finance kung kaya mo naman ng short term compare dun sa pag-ibig. Kasi, partner, oo tama, stretch nga. Tapos mababa ang huhulugan mo. Pero pag ikukuwenta mo, mas malaki ang interest nila compare sa bangko. Tapos ang equity nila mas mataas compare dun sa sa bangko. Since yon, na-experience ko mismo yun kasi 'di ba nakwento ko sa'yo partner, kumuha ako ng property din. Kaya alam ko rin 'yan. Mm. Tapos, sa HMO naman, 'pag hindi updated ang HMO mo, iyak tawa ka na lang, 'di ba? Kagaya nung kinuwento ko sa'yo.
kung hindi ko pa kinulit nung ano, nung admin staff dun sa Dapat pinapasukan ko. kulitin, no? Kailangan pa kulitin, 'di ba? So, siyempre, hulog tayo ng hulog. Technically investment 'yan eh. Parang mas maganda pa mag-private ka na private insurance, private Mm. HMO, 'di ba? Mm. O kaya mag-time in deposit ka. Kasi sure na mapapakinabangan mo when time comes eh. Knock on the wood eh, 'di ba? Compared diyan sa mga ano, sa public sector natin na or mandatory na beneficiaries na hinulugan natin by mandated of our law, 'di ba? Which is, Legit, legit. ah, di natin sure kung papapakinabangan ba natin 100% or babaryahan lang tayo para masabi lang na tinulong lang tayo, gano'n. Which is yun yung nakakalungkot. So ikaw ba partner, ano nung mga comments or experience na naranasan mo about dun sa patungkol sa topic natin ngayon? So, yun, before ko simulan yung komento ko dun sa tatlong organisasyon na yan, magbigay muna tayo ng trivia sa topic natin. Bale, lahat kasi tayo, partner, buwan-buwan tayo may kaltas sa sahod. Yeah. Like yung sa SSS, PhilHealth, and Pag-ibig. Pero kapag kailangan na mo na sila, loans, benefits and hospitalization claims, bakit parang ang hirap mong makuha or kulang. Mm, Ayun yung mga nasabi mo na rin. Marami ang nagtatanong kung saan napupunta ang pera natin, bakit ang bagal ng proseso, bakit mas mabilis pa ang utang sa e-wallet kaysa sa loan sa SSS. mm. So, pag-uusapan natin ngayon sa episode natin para makapag-focus tayo sa sa usapin na to. So, yun yung pinaka trivia na may bibigay ko dun sa topic natin. So, itong mga napapansin ko sa tatlong um, benefits na to. Unang-una sa SSS. Sa SSS kasi, ginuhulugan natin yan buwan-buwan. So, Mm, ayun yung kumbaga parang magiging natin pagtanda natin or kung may mga um, needs na kailangan, doon natin makukuha. However, pag dumating ka na sa punto na magre-retired ka na sa trabaho mo, kung for example, ang naipon mo is almost, palagay lang natin ha, example lang, half a million. Pero, ang gagawin sa'yo dyan is parang, katulad nung parents ko, ang natatanggap nila is around, depende kasi yan, katulad ng sinabi mo may iba't ibang level ng yan, ng benefits na makukuha mo. Depende sa hinuhulog mo. mm. Ang lang dyan is nakukuha ng parents ko is mga 3 to 4,000 lang. Monthly yun na. So, parang alam mo yun, parang kulang pa yung binibigay nilang sa'yo, benefits, laban dun sa mga hinulog mo. Hindi na lang ba pwedeng parang hindi na lang ba pwedeng gawing pantay-pantay na lang para at least lahat matatamasa. Mahirap ka man or mayaman or middle class ka, pantay-pantay na lang. Para at least, since marami naman lahat na nakaregister sa SSS, bakit hindi na lang nila, katulad ng sinabi ko, gawing pantay-pantay na lang para at least wala ng Pilipinong nahihirapan. Marami silang mga calculation na sinasabi, pero alam mo yun, kaya nga naghulog ng benefits is para hindi mo utangin. Yun Kaya yung nga. yung question dun sa na yun sa sistema nila eh. Saka Mantakin mo di ba? mapakinabangan mo partner, 'di ba? Mm. Kasi nag-i-invest ka eh, technically investment 'yan eh. Para sa pagtanda mo. Pero bakit mo uutangin? So parang para sa akin opinion ko lang. Para sa akin kasi parang alam mo yun, niloloko ka sa ganung part na yun, 'di ba? Moving forward sa PhilHealth naman, ito maraming usapin pagdating sa ganitong sistema. Katulad din na share mo na your relatives nagkaroon ng ng problema. Siguro naipasok nyo sila sa sa semi-private, tama ba? Hmm, So, ayun. So, may yung ko lang diyan, yung comment ko lang diyan. Kasi halos lahat naman mayaman or middle class or yung mahirap is ang gusto talaga is sa public magpagamot. Kasi libre nga, di ba? Libre, sabi ng presidente natin, libre siya. So, dahil sa konti lang yung natin, mga
mga espesyalista natin and also mga um, public hospital. So, lahat ng yun is punuan. So, kunyari, nagkasakit ka, emergency talaga, kailangan talaga ng operasyon, no choice ka pag punuan yung mga hospital na yun. So, itatakbo ka sa semi-private or private. Dito mo maano, dito ka mapapaisip kasi katulad ng sinabi mo, palagay natin 40,000 yung bill mo. Tapos kinaltas ng PhilHealth. Imagine mo na 5,000 lang ikakaltas mo. Kaya ka nga naghuhulog ng PhilHealth para pag nagkakasakit ka, wala ka nang babayaran. Bakit ganun? Bakit ganun lang yung ano, ganun lang yung um, ikakaltas sa'yo, semi-private? Kasi hindi naman lahat kayang ipasok lahat sa public hospital. So, wala kang choice kundi itakbo sa semi-private or private para gamitin mo yung PhilHealth mo. So marami nagrereklamong mga kababayan natin pagdating sa PhilHealth kasi sobrang daming pondo nito pero hindi nagagamit. Minsan nga yung mga semi and private nagrereklamo sila kasi hindi pa sila binabayaran ng PhilHealth. So meron 'yan. Kumbaga yung sinasabi ko facts to, makikita nyo yan sa sa news. Yun yung mga mostly diyan, mga debate pagdating sa ganyang situation. Next one will be yung pag-ibig. So kaya ka nga naguhulog sa ano na to, sa ano na organization na to is for example ako middle class lang, middle class. So gusto ko kumuha ng sariling bahay. Kaya nga ako naguhulog para ma-achieve ko um, yung bahay na gusto ko. Pero dapat nga babayaran mo siya sa naghuhulog ka doon para magkaroon ka sa sariling bahay. Pero ang nangyayari, pinapautang sa'yo. Di ba, ang hirap, halos lahat yung tatlong yan, ganun yung sistema. So, makikita mo dyan yung mga nakaupo dyan or nagtatrabaho dyan, paldong-paldo. Di ba? Saka kung Tapos, tutusin partner sa pag-ibig, may isingit ko lang, imbes sa discounted na nung bibili mong property, 'di ba? Kasi nga naguhulog ka sa pag-ibig kung doon mo ipapasok eh. Ang gagawin mm, parang iinteresan ka pa. Hulog, yes, ano yes. nga, tutulong ka nga sa monthly, may interest naman, ganun din. Eh di magbangko ka na lang, 'di ba? Kaya nga, mas okay pa sa bangko kasi talagang makikita mo talaga na Mm. magiging okay yan lahat. Pero diyan, ang hirap ng ang Tapos hirap ng mga tapos kalakaran alam nila. ko sa pag-ibig pag namintis ka ng hulog, papadala ka kaagad ng sulat eh, 'di ba? Mm, Ano yes. na eh, tapos pag 2 buwan ka na hindi nakahulog, ano na, nasa internet na ng property mo for closing na. Di mo pa alam, di Mm, ba? mm, Magugulat ka na lang, nakapaskil na yung tarpaulin na for sale or ano na, occupied na ng ibang may-ari, papaalisin ka na. Kasi mm, once na naguhulog ka sa pag-ibig, hindi pa ito-turn over sa'yo ng titulo eh. In short, pagkakakitaan ka lang nila. Parang Oo. rent ka lang, nag-rent ka lang. Oo. Ah, Masabi lang na kuwari, kuha mo to, akin to ng mm. property na to, di ba? Kaya ang hirap talaga partner na ginugunggong lang tayo ng mga ganyang Buti pa sistema. ang bangko, parang may recognition title ka pa lang muna, di ba? Na Mm. nagbabayad ka sa ganitong bangko. Etong property na to. Ganun eh. May ganun na sa bangko, alam ko eh. Tapos pag sinisita mo sila, magpapapiling victim pa sila na hindi mo kasi alam yung hindi mo alam yung proseso namin kaya nga nagsasalita ng ganyan eh. Ginagawa nilang tanga yung tao. Tangina, batugan naman sila eh. Di ba? Kaya yun partner yung mai-share ko. Ikaw ba partner, may idadagdag ka ba? Wala na, partner. Ayun lang nung komento ko patungkol sa So, topic. dito na tayo sa positibong aspeto ng ang topic natin. Meron ako ditong apat na kategorya. Unang-una dito is protection in emergencies. Kahit pa paano, may fallback ka, sickness, benefits, calamity, loans, housing programs, etc. Huwe, di nga. And then, number two, long-term security. May pension ka sa SSS kahit maliit at may savings ka sa pag-ibig for Ito ano housing yung maliit ah. or future use.
Hindi nga. Number three is government mandated safety net. Hindi siya optional kaya hindi ka mawawalan ng coverage kahit tamad si employer mag-remit. Sus! Number four, may improvement sa naunti-unti. Online portals, mobile apps, faster loan approval compare dati. Sus, kahit naka-online nga kayo Ang ina eh. Sorry ah. Pero nakaka, nakaka-BS eh. Ikaw nga Yeah. partner, nakakainis eh. So, sa unang aspeto na napansin ko dito is pagbibigay ng seguridad. Weh. So, ang SSS ay nagbibigay ng financial assistance kapag may mga hindi inaasahang pangyayari. Tulad ng pagkakasakit, aksidente, o pagkawala ng trabaho. Sa pamamagitan nito, may pagkakakitaan ng mga manggagawa. Manggagawa lang ba? Kahit pa sabay-sabay ang mga pagsubok. Manggagawa lang Hindi ba nga. ang nagbe-benefit nito? Hindi nga. Pag kailangan mo, tatapalan ka lang ng 20K, utang pa. Di ba? Di ba? Totoo yan, totoo. Hmm. Tapos pangalawa is health coverage. Sus, di ko maramdam. So, ang PhilHealth ay isang malaking tulong sa mga oras ng pangangailangan sa kalusugan. Hindi Minsan hindi nga. natin minsan hindi natin nakikita ang halaga nito hangga't hindi tayo kinakailangan. Pero malaki ang natitipid kapag kailangan nating magpagamot, lalo na sa serbisyong kondisyon. Sus, parang maganda pa nga mag-HMO eh. Sa Gagi, mas totoo lang. malupit nga niyan. Putik, mamamatay ka sa kalye eh. Dahil syempre, di ba? Oo. Pangatlo Ah, is house loan assistance. Tayo napailing ako. Nakatulog ka sa kalye, House loan, gagi. house loan assistance. Okay, so ang pag-ibigay kabilang banda ay nagbibigay ng oportunidad para magkaroon ng sariling bahay sa pamamagitan ng loan na may mababang interest. Sus! Pero nung pinakita sa akin ng computation ng kaklase ko nung college, mas malaki nga. So, sa favorable condition. So, syempre may condition eh. Alam nga, walang Mm. kapalit, di ba? Syempre, So, kita ito ay isang muna. magandang oportunidad na nais magkaroon ng sariling tahanan. Tapos duda ako dito. So, Talaga. pang-apat is pagtulog sa pagtatabi. Baka pagtulog sa pagbubulsa. So, ang kontribusyon na nagiging forced savings nasa kalaula ay nakakatulong para sa atin tulad ng pagretiro. So, ayun nga, kahit papano, kahit positibong aspeto yon para sa akin kasi is unfair naman sa mga senior since alam mo naman pension ng magulang kasi 'di ba senior na sila. Yep. Yes. Ano Even mga din yung sa 5,500 akin. gano'n average, 5K to Pero 5,500. late nun eh, di ba? Hindi ka na Oo, makakabili ng pang-maintenance mo. Kulang pa yun eh. pang Baka mga isang grocery nga kulang tulong pa na. eh. Kaya nga. Kasi parang para sa akin lang, partner. Dapat i-cover kasi niya yung pang foods mo, pang pagka nagkasakit ka, Dapat yung mga nga ang needs pension mo. nila libre na nung mga Hmm. needs Hindi nila, 'di katulad sa ba? ibang bansa, no? Hindi Oo. katulad sa ibang bansa na may Tapos maayos silang ang malaki discount dun sa sa gamot, pagbibili ng gamot bukod pa yun ng senior card nila, 'di ba? Yun ang Totoo, totoo. nung napansin ko na dapat yun ang tutukan ng mga beneficiaries natin kasi Dapat inuuna pag natin yung matanda, partner, libre na. Kasi oo, matagal yan, so dekada or taon na nagtrabaho yan. Eh, syempre, bigyan mo naman sila, hindi naman na, hmm, kumbaga, hindi naman infinite ang buhay ng tao. Kumbaga, mm. alam mo yun, Ano kasi drill eh. nagpakatrabaho, di ba? Maranasan mo man lang na yung mga gagamitin mo or mga gamot mo is libre na. Oo, 'di ba? Kasi hindi na tatagal ang buhay ng tao. Kumbaga, Maliit na maswerte ka nga na lang ito. 'no, para kailan 100 lang eh. bata lang tayo 'di ba? Ngayon ano na Mm. tayo, tito na tayo, Di ba? trentahe na tayo. Ngayon lang, dagdag ko lang. Ano pa part? Ayun lang, ayun anong positibong aspeto na medyo doubtful ako kung positibong aspeto 'to na Ako nakikita din ko. eh, parehas tayo eh. So next one will be yung negatibo naman. Meron ako dito, medyo nagdagdag lang ako isa. So unang-una diyan is mabagal ang proseso. Lalo na kapag matumal yung filing,
kulang sa staff, and outdated ang system. Kadalasan na problema yan. Pangalawa, red tape at requirements overload. Para lang makakuha ng refund or benepisyo, parang nag apply ka ng citizenship sa ibang bansa. Pangatlo is minsang maliit ang benefits versus laki ng hulog. Ito yung mga nasabi natin kanina. Like for example, the SSS sickness benefit, maliit yung kuha dyan. Sa PhilHealth naman, coverage hindi fully covered katulad ng sinabi mo. Pag-ibig housing, ang tagal at madaming requirements. So, medyo nakakaaning to. Number four is corruption controversies. So, ayan, hindi halos lahat ng mga presidente pinagdaanan na to, hindi pa rin nagagamot tong ano na to. Katiwalian na to sa mga ano kasi involved kasi ang pera. Panglima, lack of public awareness. Marami sa benepisyo hindi alam ng mismong members na kaya hindi nila nagagamit. So, ayun yung ano, yung limang negatibong aspeto dun sa topic natin. Ikaw ba partner, may dadagdag ka ba? So may dadagdag ko lang is meron akong apat na aspeto, negatibong aspeto patungkol sa topic natin ngayon is unang-una is kulang ang benepisyo para sa iba. So bakit ko nasabi 'yon? So kung para sa iba, hindi nila nakikita agad ang epekto ng kanilang kontribusyon. So halimbawa, may mga ano, may mga contributor tayo na bumabase sa mga sahod natin. So siyempre we know per bracket 'yan, dun sa ano gaano karami nung ano, hinuhulugan nating benepisyo. So, may mga hindi nakakakuha na sapat na benepisyo mula sa SSS dahil sa mababang kontribusyon or kakulangan sa dokumento, saka, kakulangan sa, expectation sa, benepisyo na matatanggap nila. And then pangalawa is, mataas ang hulog pero siyempre mababa ang benepisyo. So siyempre or tinatawag natin na mataas ang contribution pero small in return, ika nga in English. So may mga tao na nagsasabi na malaki ang hinuhulog nila na institusyon na kagaya ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth, ngunit ang benepisyo na natatanggap nila ay tila hindi sapat kumpara sa halagang kanilang binabayaran. So halimbawa, ang benepisyo ng SSS ay para sa mga pensyonado ay madalas hindi kasing taas ng inaasahan. So kagaya ng sinasabi natin kanina. So and then, panghuli is, nagkakaroon ng administrative issues. So, parang nung ano sinabi natin kanina sa tagal ng process, dun 'pag pupunta ka ng ano, ng SSS, ah, 'pag magpa-follow up ka dun sa inaasahan mong pensyon, ang kupad-kupad, 'di ba, daming kuskus balungos. So, minsan ang mga proseso ng pagkuha ng benepisyo ay mabagal o mahirap. So, may mga kaso o delayed payments or, hindi sapat na impormasyon o kaya naman kulang sa dokumento or hindi maayos yung pagproseso ng dokumento, yun ang mga nagiging sanhi ng, kakaroon ng administrative issues. And then yun nga nung pang-apat nasabi ko na rin yun, nung taas ng contribution at mababa ng return. So uulitin ko na lang ulit. So para sa mga maliliit na manggagawa o walang sapat na kita, ang mahalaga ng contribution minsan ay mataas kumpara sa kanilang kasalukuyan ng kakayahan at sa mga benepisyo na kukuha nila. So minsan kinakailangan pa nila mag-antay ng ilang taon o dekada bago nila maranasan ang benepisyo. So yun ang nakakalungkot dito. So, partner, yun yung mga negatibong aspeto patungkol sa topic natin ngayon. Okay. So, dito na tayo sa paano natin sa next portion natin which is yung ano yung mga ipapayo natin pagdating dito Oo. sa topic natin. Unang-una diyan, unawain ang benefits mo, huwag lang umasa lang. I-download ang apps, tignan yung ano, contribution history at alamin kung ano talaga ang entitled ka. Pangalawa, always keep your records updated. Maraming details kasi partner na typo, like yung sa mga pangalan, kulang ng ID, and inactive status. Pangatlo, document everything. Screenshot, receipts, and appointment slip, lahat yan i-document mo. And then pang-apat, i-follow up yung ay follow up actively. Hindi ubra yung hintay-hintay lang. So, dapat i-check mo rin yan. Panglima, treat contribution as long-term benefits, not instant returns. Hindi ito parang e-wallet loan or ibang purpose.
So, yun yung mga payong may bibigay natin sa kanila. Ikaw ba, partner, ano yung may dadagdag mo? So, unang-una na aral na maibibigay ko patungkol sa topic na ito is paghahanda para sa kinabukasan. So, ang benepisyo ay ito ay nagsisilbing paghahanda para sa ating kinabukasan. So, sa pamamagitan ng pagpatuloy ng kontribusyon, nagbibigay tayo ng sariling safety net para sa mga oras sa pangailangan. So, isipin na mga pondo ay magiging resources na magagamit po sa pagdating ng panahon at saka mag-provide ka ng sarili mong benepisyo na pangderibado kung hindi sasapat na benepisyo na maaasahan mo. So, kagaya ng HMO. So, in terms of healthcare sa atin, so siyempre nakakalungkot na isipin ang pangit kasi ng healthcare system natin sa Pilipinas, partner. So, importante sa atin na meron tayo na sariling HMO saka insurance. Life insurance, bakit ko nasabi? So, sa HMO kasi may mga plans ng mga insurance company is mas mahigit pa na benepisyo na makukuha mo compared do sa PhilHealth. So yun, yun yung naano ko. Kaya, sinasabi ko sa inyo sa mga listeners at viewers natin is maigi na may mga pampribado kayo na pambenepisyo na na-avail. Correct. Lalo na mga trentahin na gano'n, 'di ba? Ang swerte nga nung Yes. iba teenager pa lang insured na, 'di ba? May Mm-mm. may insurance certificate na sila, 'di ba? Policy pala, sorry. May insurance policy na sila. Mm-mm. So, pangalawa is, ang mabibigay kong aral nito is pag-iwas ng pag-aalala. So, huwag mong hayaan na mawala ng saysay ang iyong kontribusyon. So, hindi mo man lang agad makita ang benepisyo, ang mga contribution ay nagsisilbing protection sa hinaharap. So, hindi mo ito puwedeng gawing personal na investment sa ngayon, pero sa darating na taon or panahon, makikita mo ang halaga nito. Pangatlo is, be more informative and transparency, patungkol dun sa beneficiaries na hinuhulugan sa'yo. So, bilang mga miyembro ng institusyon tulad ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig, saka pala sa public sector ang parang SSS nila is GSIS, so muntikan natin mabanggit. So, mahalaga maging aware tayo sa mga proseso at makapag-aral tungkol sa mga benepisyo maaari nating makuha. So, kung may mga issue sa mga sistema or magreklamo tayo at iparating sa tamang ahensya. So, kaya kagaya sinabi ni partner ko kanina na please monitor your SSS number kung updated pa, PhilHealth number, Pag-ibig, etc. So, kasi 'pag hindi updated 'yan, parang on hold nung benepisyo mo na yun ang expectation mo imbes na magagamit mo, hindi. And then is, ang huli is ba't may mga frustration o reklamo tungkol sa mahalaga ng kontribusyon at benepisyo. So, mahalaga na tingnan ito bilang bahagi nitong responsibilidad sa ating bansa. So, at sa ating pamilya, ang mga benepisyo ay hindi lagi agad-agad nararamdaman. Ngunit sa huli, malaking epekto ito sa ating seguridad, proteksyon at kalusugan sa hinaharap. Okay, okay. So, may dadagdag ka ba, partner? Wala na. Wala na. Okay. So, before ako mag-iwan ng katanungan sa mga listeners natin, followers natin, don't forget us to follow and share sa ano natin, sa Facebook and sa YouTube. Don't forget to click hit the notification bell and set us all, subscribe and like. And then sa ano, please follow us also sa Instagram natin and sa Spotify natin. Bale, laking tulong na yan mga guys na gagawin nyo yan sa ano, sa mga social media natin, platforms para mas makapag-create pa kami ng makabuluhan na topic dito sa podcast natin. Mhm. So, ayun. So, before tayo mag ano, mamba out, may iwan lang akong katanungan para sa mga listeners and followers natin. Ano ang pinaka negatibo na experience mo dito sa tatlong agencies? So, ayan lang, mga ano, ka-listeners natin dyan. So, paano ba yan? Mamba out. Tang ina Ba-bye. yan.